Kabanata 571. Humingi ng tulong sa tagapangalaga. Natahimik ulit si Jeren. Jeren, I am begging you. Go to the Golden Temple and see him. Urge him to take action against Tyr. Kung hindi, hindi lang ako ang tatapusin, kundi ang buong pamilya nating Jones, pakiusap ni Juliet. Si Jeren ay mukhang gutay-gutay, na para bang ang pagpunta sa Golden Temple at paghingi ng tulong sa tagapag-alaga ay hindi madaling gawin. Samantala, sabik na tumingin sa kanya si Juliet. After some time, biglang iniba ni Jeren ang topic, "My lady, before that, can you answer a question truthfully?" Anong klaseng tanong? Nang sinabi mo sa akin na pinatay mo ang iyong kapatid, si Kendall Jones, gamit ang iyong sariling mga kamay, nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi inaasahan ni Juliet ang tanong ni Jeren. Pinakirot nito ang puso niya ng husto. Inaabangan ni Jeren ang sagot. Marahil nasa puso na niya ang sagot, pero gusto lang niya marinig iyon kay Juliet. I lied to you. Hindi ko pinatay si Kendall. Pinatay siya ni Tyr. Talaga, binibini. Patuloy na pagsisiyasat ni Jeren. Jeren, hindi ka ba naniniwala sa akin? O, sa iyong paningin, ganoon na ba ako kalupit? Si Kendall ang biological brother ko, ani Juliet. Natahimik ulit si Jeren. Sa hindi sinasadya, baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Yamang ipinagyayabang mo Juliet na hindi ka ganoong klase ng malupit na tao, paano mo maipapaliwanag ang katotohanang pinatay mo ang iyong ama ngayon? Sa wakas, binuksan ni Jeren ang pinto ng kotse at lumabas. Jeren, pupunta ka ba sa Golden Temple? Nagmamadaling tanong ni Juliet. Hindi sumagot si Jeren bagkus ay tumango lamang ito ng marahan bago naglaho sa gabi. Pinagmasdan ni Juliet ang kanyang likod na kumukupa sa kadiliman na may kung anong pagkalito sa kanyang mukha. Sa wakas, nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya, pinaandar na niya ang sasakyan. Ang pulang sasakyan ay bumaril pasulong na parang isang palaso na nakalas mula sa isang busog. Ang kotse ay nakazoom sa gabi sa bilis ng kidlat. Habang nagmamaneho, tinapakan ni Juliet ang pedal ng accelerator, itinulak ito pababa hanggang sa maabot nito. Sa labas ng bintana, lumipad ang paligid niya ng malabo, na para bang pumasok siya sa isang mundo ng liwanag. Ha. Ha. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, muling nagpakawala ng tawa si Juliet. Nakakadiri at nakakakilabot ang tawa niya. Habang nagmamaneho siya ng ligaw sa kalsada, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. Isang boses ng dayuhan ang nagmula sa kabilang dulo, "Hello, Miss Juliet. $100 million, pumunta sa gambling cruise ship sa Lake Tai at patayin si Case Jones para sa akin." Walang problema. Pagkababa, inihagis ni Juliet ang kanyang telepono sa labas ng bintana ng kotse, sa dilim. Tumawa na naman siya ng pilit. Sa sandaling ito, tila siya ay masyadong nakakatakot. Ngayong patay na si Del Jones at malapit na ring mamatay si Case Jones, wala nang makakalaban sa akin sa pamilya Jones. Iyon ang pinakahuling plano ni Juliet, na pumatay ng maraming ibon gamit ang isang bato. Una, pinamunuan niya sina Del at Tyr sa isang labanan, na naging dahilan upang tapusin ni Tyr si Del. Susunod, gumugol siya ng malaking halaga para kumuha ng mga world-class na mersenaryo para patayin si Case. Ginamit din niya ang tiwala ni Jeren para makapasok ang guardian ng pamilya Jones para tapusin si Tyr. Dahil dito, mapapawi ang bawat kalaban at balakid niya. Ngayon na siya lamang ang direktang inapo ng pamilyang Jones, siya ang magiging pinuno ng pamilya. Ang babaeng ito ay hindi lamang brutal at walang awa, ngunit masyadong calculative at hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Maging si Jeren, na laging nasa tabi niya, ay isang kasangkapan lamang na pinagsasamantalahan niya para sa kanyang sariling paraan. Kasabay nito, sa isang residential building sa labas ng Strego City, isang grupo ng Stormbringer mercenaries ang nakagawa na ng lahat ng kinakailangang paghahanda. Nakatayo si Stormbringer sa harap ng bintana. Nakatingin siya sa kabilugan ng buwan sa labas, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot sa isang nakakaalam ng ngiti. Mga kapatid, ang ating misyon ay natupad na. Kapag natapos natin ang trabahong ito, iiwan natin ang impyernong ito at pupunta sa isang maaraw na lugar upang i-enjoy ang ating bakasyon sa dalampasigan, deklara ni Stormbringer. Okay. Tuwang-tuwa ang grupo ng 7 o 8 miyembro ng Stormbringer mercenaries. Kasunod nito, direktang binaligtad ni Stormbringer ang windowsill ng gusali at tumalon pababa mula sa ikatlong palapag. 10:00 na ng gabi, isang timing na binibilang na gabi na.
Ngunit para sa mga nakasakay sa cruise ship na ito sa Lake Tai, maaga pa ang gabi. Ang cruise ship sa pagsusugal ay na-convert mula sa isang cruise ship. Pagsapit ng gabi, ang barko ay pinalamutian ng mga parol at may kulay na mga banner. Mula sa labas, ang barko ay parang isang napakalaking likhang sining na lumulutang sa lawa. Tanging ang mga makapangyarihan at maimpluwensyang mula sa Strego City o mga dignitaryo mula sa timog ang kwalipikadong tumuntong sa barko. Inaalok ng barko ang lahat ng maiisip ng mga bisita. Dapat silang magsaya sa halos lahat ng bagay. Mahusay at matalinong tao talaga si Case. Nagawa niyang ibalik ang kanyang buhay sa pagsusugal. Ang kanyang negosyo ay binuo sa isang lawak, at ngayon, siya ay maituturing na isang makapangyarihang tao. Espesyal na inupahan ni Case ang isang grupo ng mga mersenaryo mula sa isang bansang naapektuhan ng digmaan bilang seguridad, upang bantayan ang kaligtasan ng mga bisita sa barko buong araw at gabi. Kadalasan, gusto niyang manatili sa barko kapag walang masyadong gagawin. Si Case ay isang magaling na gambler mula noong siya ay bata. Ang kanyang talento sa sining ng pagsusugal ay nagbunsod pa sa hin upang makoronahan bilang hari ng underground na pagsusugal, 10 taon na ang nakararaan. Samantala, ang isang speedboat ay mabilis na tumawid sa lawa, dumiretso sa cruise ship ng sugal. Sa speedboat na ito ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Nakasuot siya ng sunglasses at may toothpick sa bibig. Sa kabila ng katotohanan na ang speedboat ay kumikilos ng napakabilis, ang lalaking ito ay nagawa pa ring tumayo ng matatag sa kubyerta. Ito ay maliwanag na siya ay isang combat master, isang agresibo na makapangyarihang uri ng manlalaban. Hindi nagtagal, dumating ang speedboat sa barkong pasugalan. Tumalon ang lalaki, diretsyong tumalon papunta sa cruise ship. Dalawang matipunong security guard ang lumapit sa lalaki at hinaranggan ang daan. "Hello? Pakipakita ang iyong mga dokumento." Ngumiti ng mahina ang lalaki. Pagkatapos, iniluwan niya ang toothpick sa tubig ng lawa sa tabi niya at sinabing, "Anong mga dokumento ang kailangan mo?" "ID card at bank card." Mangyaring makipagtulungan at hayaan kaming magsagawa ng paghahanap ng katawan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bisita sa barko. "Okay," sabi nung lalaki sabay kuha ng ID card niya at binigay sa security guard. Tiningnan ng security guard ang litrato at pangalan sa ID card. Jermaine Leonard. Pakiramdam niya ay pamilyar ang lalaking ito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya narinig ang pangalang iyon. Kabanata 572. Isang mapalad na tao. Inilagay ang kanyang identification card, ngumiti si Jermaine Leonard. "I am not a local but a traveler. Check out the sights here in Strego City. I came here to try my luck after hearing about a very well-known gambling ship by the banks of Lake Tai." Sumagot ang security guard, lahat ng bisitang nakasakay ay dumating sa pamamagitan ng isang imbitasyon. "Kung wala ka sa listahan, kailangan mong magkaroon ng sapat na pondo para makapasok." "Magkanong pera ang pinag-uusapan natin?" tanong ni Jermaine. $5 milyong, hindi bababa sa nabanggit. "Oo naman." Ngumiti si Jermaine. "Nasa iyo ang aking bank card, huwag mag-atubiling tingnan kung ano ang gusto mo." "Nagsimula na kami sa proseso ng pag-verify," sagot ng security guard. Pumalik ang ibang security guard, dala ang bank card ni Jermaine at ibinalik iyon sa kanya sa pinakamagalang na paraan. "Sir, please cooperate with our security search bago ka sumakay sa barko." Talaga. Nakabukas ang mga kamay ni Jermaine habang iniindes ng security guard ang isang metal detector sa buong katawan niya. Biglang may narinig na malakas na beep na nagmumula sa metal detector. Umunat ang noo ng security guard. "Sir, may armas po ba kayo?" "Oh, wala, tingnan mo." Inilabas ni Jermaine ang isang deck ng purong gintong poker card mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. "This is my lucky charm, don't tell me bawal." Nagmamadaling tumango ang security guard. "Of course not. Malaya kang pumasok, sir. Welcome aboard." "Salamat," sabi ni Jermaine, inilagay ang deck ng mga baraha sa kanyang bulsa at naglakad papunta sa deck ng barko. Pagkapasok ni Jermaine sa casino, nilinggan ng security guard ang kapareha at tinanong, parang pamilyar ang pangalan niya, "Narinig mo na ba siya?" "Hindi naman," sagot ng kasama. "We did meet a lot of people from the East while we were in those war-torn countries, baka magkamali tayo." Sabihin, ang kanyang bank card ay mapangahas. "Magkano?" Misteryosong inilahad ng security guard ang isang daliri. $100 milyong.
Nagtanong ang kabilang guard, ang kanyang mga mata sa dining. Hindi. $1 bilyong. Nua? Mahigit $10 bilyong iyon. Natagpuan ni Jermaine ang kanyang sarili sa loob ng kasino sa barko. Dahil sa mga hadlang sa laki, ito ay hindi isang malaking kasino at namutla kumpara sa napakalaking casino resort na matatagpuan sa lupa. Iyon ay sinabi, mayroon itong lahat ng kailangan ng isang ganap na kasino, at ang loob nito ay pinalamutian ng marangal. Pagkatapos makipagpalitan ng pera para sa mga token ng kasino, si Jermaine ay random na pumili ng isang poker table at umupo, na nagbabalak na sumugal. Malinaw, siya ay isang profesional na sugarol. Kung gusto niyang kumita dito, madali niya itong magagawa. Ano man ang pinagsusugal niya, sa isang mahinang katok sa mesa, makukuha ni Jermaine ang eksaktong card na hinahanap niya o ang eksaktong kombinasyon ng dice na gusto niya. Kahit na ang mga rig table ay walang katumbas sa kanyang galing. Siya ay lubos na may kakayahan. Para kay Case Jones, na ang barko ng pagsusugal ay hindi pa nakakita ng isang sugarol na kasing dami ni Jermaine sa buong panahon nito sa operasyon sa Lake Tai, ito ay isang nakakagulat na pangyayari. Mula 10 hanggang hating gabi, gumamit si Jermaine ng $10,000 na halaga ng mga token upang manalo ng halos $30 milyong. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng 2 oras. Ang barko ng pagsusugal ni Case ay nagsilbi sa marami sa mga mayayaman at makapangyarihan sa rehiyon, na ang daloy ng pera nito gabi-gabi ay umaabot hanggang $50 milyong. Ang mga napanalunan ni Jermaine ay hindi nag-aalala sa kanila tulad ng katotohanan na siya ay nakakatakot na tumpak sa paghula sa bawat card at bawat kombinasyon ng dice. Sa buong magdamag, hindi siya natalo kahit isang laro. Habang lumalalim ang gabi, napansin ng ibang bisita ang sobrang galing ni Jermaine at sinunod ang mga tawag nito sa hapag. Iyon ay kung paano nagkaroon ng kasino ng $100 milyong sa pagkalugi, lahat sa loob ng 2 oras. Ito ay mapangahas. Dumating ba siya para manggulo? Ito ang Strego City, at si Case ay isang kilalang presensya dito sa rehiyon. Ang pagdudulot ng gulo para sa kanya ay tila isang mapanganib na bagay na dapat gawin. Pero ito talaga ang gusto ni Jermaine ang maakit ang atensyon ng kasino, para makausap niya si Case. Ngayong gabi, ang pakay ni Jermaine dito ay si Case Jones. Isang oras pagkatapos niyang dumating, napagmasdan ng mga executive ng kasino ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng closed-circuit television at mga kamera. Kapag napag-alamang siya ay nandaraya, siya ay arestuhin sa lugar. Maliban kung may gustong mamatay, hindi ipinapayong DA ng kasino ni Case. Gayunpaman, gumugol sila ng kalahating oras sa pagmamasid kay Jermaine ngunit wala silang nakitang mga palatandaan ng pagdaraya. Paano kaya ito? Kahit na siya ay nasa isang maswerteng streak, ito ay walang saysay sa lahat. Habang ang mga executive ay abala sa pag-iisip ng solusyon, at ang ilan sa kanila ay nagbabalak na patayin si Jermaine kapag siya ay lumabas sa kasino, isang nasa edad na lalaki na nakasut ang pumasok na may hawak na 2 bolang bakal sa kanyang kamay. Nagpapakita ng aura ng pagpipigil at kalmado, siya si Case Jones. Anong nangyayari? Tanong niya sa iba't ibang executive sa kwarto. Nagmamadaling binati ng mga executive ang amo nila, boss, nandito ka na. Anong nangyari? Tanong ulit ni Case. Itinuro ng isa sa mga executive ang screen at sinabing, ang taong ito dito ay nanalo ng hindi bababa sa $30 milyong mula sa ating mga mesa mula alas 10. Sa pagsunod ng iba pang mga bisita sa kanyang mga tawag, mawawalan tayo ng hindi bababa sa $100 milyong ngayong gabi kung hindi siya titigil. Nag-cheat ba siya? Tanong ni Case. Not at all. Tinuri namin ang lahat ngunit wala kaming mahanap na kahit isang katibayan na nagtuturo sa kanya ng pagdaraya. Hindi niya hinawakan ang mga baraha. Parang siya ay kasalukuyang nasa isang napakalaking lucky streak. Hey, ngumisi si Case. Nobody in the world is unbeatable. At the end of the day, the casino is always the biggest winner. Kabanata 573. Ang malaking dula. Sumang-ayon ng iba't ibang executive sa sentimiento ni Case Jones. Kung tutuusin, eksperto din sila sa pagsusugal. Tama si Case, laging nananalo ang mga kasino dahil sa mga batas ng posibilidad na pumabor sa kanila. Boss, anong gagawin natin? Dapat ba natin siyang i-eject? Ang sakam na tao. Kailan siya titigil? Kung magpapatuloy ito, malaki ang mawawala sa atin.
Kinalikot ang mga bowl ang bakal sa kanyang kamay, si Case ay tila hindi naabala sa katotohanang ang kanyang kasino ay nalulugi na parang tubig na bumubulusok mula sa sirang dam. Sa halip, bahagyang nakakunot ang kanyang labi at kumislap ang kanyang mga mata. Imbitahan mo siya sa VIP room, maghihintay ako, bilin ni Case bago lumabas ng security room. Ang natitirang mga executive ay nagmamadaling inilabas ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon at ipinadala ang order pababa sa kadena. Sa puntong ito ng oras, pagkatapos ng mahabang panahon dito sa kasino, sa wakas ay naimbitahan si Jermaine Leonard na makipagkita kay Case. Inutusan ng dealer na ayusin ang kanyang mga token at payout, pagkatapos ay sinunod niya ang gabay sa VIP room sa ikalawang palapag. Tulad ng makikita sa mga palabas sa telebisyon, ang VIP room ay isang maluwang na lugar. Ang interior design nito ay minimalist, at mayroon lamang isang malaking rectangular table sa gitna ng kwarto. Umupo si Case sa isang dulo, may dalawang matipunong bodyguard na nakatayo sa likuran niya. Pagpasok sa VIP room, pumasok ang staff na may dalang malaking briefcase na naglalaman ng lahat ng token ni Jermaine at inilapag ito sa tabi niya. Pagkaupo ni Jermaine ay agad na naghagis si Case ng tabako sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. "Sino ka, Ginoo?" tanong ni Case. "Nasa town sightseeing ako nang marinig ko ang tungkol sa barkong Pasugulan sa Lake Tai at nagpasyang tingnan ito," nakangiting sagot ni Jermaine. Habang nagsasalita siya, kinalikot niya ang tatlo sa mga golden poker card niya sa kanyang mga kamay, na para bang may ginagawa siyang magic trick. Judging by the way he handled his cards, alam agad ni Case na pro si Jermaine. Isa siyang eksperto sa pagsusugal o isang napakahusay na salamangkero. Napangiti si Case. "Dumating ka at nanalo ng $30 million, my friend. And you're telling me that you're just checking the place out. Mr. Jones? Open to the public ang business mo, don't tell me that you are unwilling to lose," sagot ni Jermaine. "Syempre hindi." Umiling si Case. "Hindi ka lokal dito, kaya maaaring hindi mo alam na hindi ko sinimulan ang kasino na ito upang kumita ng pera. Sa halip, ang pagkalugi ang layunin dito." Hindi nagsisinungaling si Case. Talagang lugi ang kanyang barko sa pagsusugal. Matutuwa ang mayayamang parokyano kung sila ang kumita sa panalo dito sa kasino. With that, saka lang sila papayag na makipagnegosyo kay Case. Ang mga pagkalugi mula sa kasino ay walang halaga kumpara sa kita mula sa negosyong ginawa ni Case sa kanyang iba't ibang parokyano. "I don't really want to know the details. However, you invited me into your VIP room, Mr. Jones. That means you want to play with me. If that is the case, let us get straight to the point." Itinaas ni Jermaine ang napakalaking briefcase mula sa sahig at inilapag ito sa mesa. "Paano tayo naglalaro nito? Marami kang nanalo ngayong gabi, aking kaibigan. Sa tingin ko ay tumataya ka sa iyong swerte, at ang swerte ay isang bagay na hindi ko pinaniniwalaan. Paano ang isang best of 3 na laro?" Tumango si Jermaine. "Mukhang maganda. You are my guest here, you get to decide what we play." Pagkatapos ng maikling pag-iisip, iminungkahi ni Jermaine, "Isang bagay na simple, isang laro ng sickball, ano sa palagay mo? Kapag nanalo ka, lahat ng token dito ay ibabalik sa iyo. Gayunpaman, kung matalo ka, ayoko ng pera. Gusto kong pag-usapan natin ang negosyo." "Negosyo?" Kumunot ang noo ni Case. "Natatakot akong hindi kita maintindihan, aking kaibigan." Ngumiti si Jermaine. "Simulan na natin ang laro, babalik tayo sa mga detalye mamaya. Sa tingin ko hindi ka isang negosyante, kaibigan ko. Ito ay isang nakatutuwang paraan upang magnegosyo. It is a massive world out there with people from all walks of life. Anything is possible," sagot ni Jermaine. Pagkatapos ay binuksan niya ang portfolio at hinayaang tumalsik ang mga token. "Narinig ko ang iyong kamangha-manghang mga kasanayan sa pagsusugal, Mr. Jones. Ilang taon na ang nakalipas, pagkatapos mawala ang iyong lugar sa pamilyang Jones, bumalik ka sa pagsusugal. Ngayon, gusto kong makita kung gaano ka kahusay." Naningkit ang mata ni Case. Mukhang may ibang intensyon ang bisitang ito, kung hindi, hindi na niya inusisa ang background ni Case. Sabi nga, namuo ang galit ni Case kay Jermaine, kahit na wala siyang ideya kung bakit sumakay ang kakaibang lalaking ito sa kanyang barkong Pasugulan. "Ang mga token na iyon ay hindi sapat upang makipaglaro sa akin," sabi ni Case. "Kinu-question mo ba ang lakas ko sa pananalapi?" Tanong ni Jermaine sabay lapag ng bank card niya sa mesa. "Ang perang makukuha rito ay madaling makabili ng 100 barko na katulad ng sa iyo.
Umiling si Case. Bakit hindi natin dagdagan ang pusta? Magkano? Nakaturo sa mga kamay ni Jermaine, sinabi ni Case, with those hands of yours. Tumawa si Jermaine. Tumayo siya at marahang umiling. Natatakot ka ba? Tanong ni Case. Hindi, sagot ni Jermaine. I just think betting limbs is boring. Why don't we bet our lives instead? Gulat na gulat si Case at ang ibang executives na naruroon sa VIP room. Anong klaseng pusta? Matagal-tagal na rin simula noong na-provoke si Case sa ganoong paraan. Natatakot ka ba? Ganti ni Jermaine. Sure, sang-ayon ni Case. Hindi ko nakikita ang aking sarili bilang isang may kakayahang tao, ngunit ako ay matapang at may tiwala ako sa aking husay sa pagsusugal. Magaling. Umupo ulit si Jermaine. Since we are bet our lives, hindi na natin kailangang pag-usapan ang negosyo mamaya. Your life will be mine, so you'll have to do whatever I say. Napangiti si Case. Sa tingin mo matatalo mo ako? Bueno, 79% tiwala ako. Hahaha, I have never seen someone so outrageous. Like I said before, you are the guest, so you decide how we play. Kabanata 564. Kailangan ng routine sa buhay. Patuloy na nakatayo si Stormbringer sa tabi ng bintana. Napatingin ang mga mata sa ilalim ng shade sa direksyon kung saan nakapwesto ang grupo ni Phantom Marionette. Ang ungol sa likod niya ay nagtanong, Leader, lagi kong iniisip kung ano ang ginagawa ng babaeng iyon. Bakit siya pumunta sa amin kung siya ay lumapit sa Phantom Marionette? Yan kasi ang grupo ni Phantom Marionette ang kanya ng babaeng iyon. Mamamatay silang lahat. Sagot ni Stormbringer. Bakit? Kasi ang taong gustong makaharap ng babaeng iyon ay ang master ng Regal Palace. Ano? Sa ilang sandali, ang mga miyembro ng Stormbringer Mercenaries ay natigilan. Leader, kakasabi mo lang na mahirap pakisamahan si Tyr Summers at sinabihan tayong huwag natin siyang guluhin. So, bakit mo tinanggap ang alok ng babaeng iyon? Lumingon si Stormbringer, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ko sinabing haharapin natin si Tyr Summers. Maghanda ka na. Ang 100,000,000 pabuya ay hindi mahirap para sa atin. Aalis tayo sa impyernong ito sa sandaling makumplito natin ang misyon. With that said, Stormbringer slapped himself hard on his forehead and murmured, Anyway, I have no intentions of provoking that demon. Ever. Nang gabing iyon, naghanda sina Tyr Summers at Winifred Zia ng candlelit dinner sa kanilang apartment at nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan. Ang buhay ay nangangailangan ng isang pakiramdam ng nakagawian. Nasaan man sila, at kung ano ang naging abala nila, ang maayos na buhay ng mag-asawa ay nanatiling isang pangangailangan. Honey, kumusta na ang Southern Commerce Chamber? Tanong ni Tyr, hinihimas ang baso ng red wine sa kamay niya. Sumagot si Winifred, nasa paghahanda na ang lahat. Ipinadala ng mga awtoridad ang mga liham. Hindi ito tinanggihan ng mga negosyo sa Timog at nagpahayag ng kanilang pagpayag na sumali sa Southern Commerce Chamber. Naging maayos ang lahat. Sa tingin ko ang Southern Commerce Chamber ay magdaraos ng isang kaganapan sa paglulunsad sa kalahating buwan, at iyan ay maituturing na opisyal na itinatag. Mabuti. Tumango si Tyr. Noon, ang Southern Business Association ay kumilos ng walang ingat sa komunidad ng negosyo at pinahirapan ang mga negosyo. Ngayong bumagsak na ang Southern Business Association at naitatag na ang Southern Commerce Chamber, natural na magiging masigasig sila. Pero sweetheart, malapit ka nang maging presidente ng Southern Commerce Chamber. Pagamat ang layunin ay isulong ang maunlad na pag-unlad ng Southern Business Community, kailangan mo pa ring maging assertive kapag kailangan mo. Huwag hayaang mabuli ka ng sinuman. Napakunot ang mga labi ni Winifred habang nakangiti. Don't worry. I have a strong husband like you behind me. I wouldn't want to embarrass you. Okay? Naniniwala ako sa'yo, sweetheart. Nagpalitan ng ngisi ang dalawa at nagklink na salamin. Si Winifred ay bihirang uminom ng alak, ngunit siya ay palaging nakakaramdam ng hilig na magpakawala ng kaunti sa harap ng kanyang asawa. Pagkatapos uminom ng isang baso ng red wine, dumiretso si Tyr sa gilid ni Winifred at binuhat siya sa kanyang yakap. Namumula ang mukha nito. Kumain ka na at uminom ng busog, I assume. Tara na, oras na para gawin natin ang ating takdang aralin, sabi ni Tyr. Mamula-mula ang pisngi ni Winifred habang nagmamartilyo sa dibdib ni Tyr at bumulong, grabe ka. Ha!
Tusong lalaki lang ang nakakaakit ng babae. Pinuhat ni Tyr si Winifred sa kwarto habang naglalandian ang dalawa sa buong biyahe. Nang magsisimula na si Tyr sa kanilang bastos na laro, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ano ito? Medyo nalungkot si Tyr habang hinahawakan ang phone niya. Ito ay talagang nagpainit sa kanya upang maistorbo sa isang kritikal na oras. Si Juliet Jones pala ang tumatawag. Tumayo si Tyr at bumangon sa kama, saka pumunta sa balcony. Ano ba Juliet? Bakit bigla kang naisip ang tawagan ako? Mahinahong nagsalita si Juliet na nasa kabilang linya. Parang walang mali sa mga salita niya. Kuya Tyr, matagal ka na rito sa Strego City. At sa pagkakataong ito, lumalago ang iyong reputasyon sa Strego City dahil sa usapin sa pamilyang Saxton at sa Southern Business Association. The one with the growing fame is Autumn Field. What does it have to do with me? Speak, Juliet Jones. What do you want? Sabi ni Tyr. Sumagot si Juliet, Brother Tyr, tungkol sa usapin kay Kendall, kumuha ako ng assassin para pagtakpan ito. Pero pagdating ko sa Strego City, alam ng pamilya ko na nandyan ako para sa iyo. Kaya, pagkatapos kong bumalik, sinabi ko sa aking ama na nakipagkasundo ako sa iyo na makipagtulungan. Sinabi ko rin na pupunta ka sa Strego City sa lalong madaling panahon upang pag-usapan ang pamilya Jones kung paano haharapin ang Great Sky Group. Naniwala ang tatay ko. At ngayong matagal ka nang nasa Strego City, gusto ka ng aking ama na makilala ka. Tumango ako. To be fair, I've been in Strego City for such a long time. It's about time I meet your father, o baka maghinala siya. Magsalita ka Juliet. Saan at anong oras? Bukas ng gabi sa manor ng pamilya Jones. Sige, pagsang-ayon ni Tyr at saka ibinaba ang telepono. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto, kung saan nakahiga si Winifred sa kama, natatakpan ng kubrekama ang buong katawan, na tanging ulo lang ang nakasilip. Honey, sinong tumawag? Bakit may narinig akong babaeng nagsasalita? Anong babae? Nagkibit balikat si Tyr. Tumawag si Max Cheever para magsalita tungkol sa Wolf's Den Matters. Pumaba ang ekspresyon ni Winifred. Give me your phone. How dare you lie to me? Tell me, are you having an affair? Pagtingin sa seryosong kilos ni Winifred, hindi napigilan ni Tyr na matawa. Haha, nagseselos ka ba mahal? Sinong nagseselos? Hindi ako. Ikaw pala. Hinawi ni Tyr ang kubrekama ni Winifred, kung saan ang huli ay tumugon sa hiya at galit. Anong sinisigaw-sigaw mo? Parang hindi ko pa nakikita. With that said, sinugod ni Tyr si Winifred. Makalipas ang isang oras, humiga si Winifred sa mga bisig ni Tyr, nagtatanong, Hobby, sino ba talaga ang tumawag sa iyo? Lagi akong hindi mapakali. Ang dahilan mo sa pagpunta mo sa Strego City sa pagkakataong ito ay hindi lang para sa kapakanan ng pag-unlad ng Autumn Field sa Timog, di ba? May iba ka pang dapat gawin. Oo, sagot ni Tyr. Walang balak si Tyr na itago kay Winifred. Bago ito, marami na siyang narinig mula sa asawa tungkol sa plano nitong pagpunta sa Strego City. Asawa, maglalaro ako ng chess sa Timog sa susunod. Kapag nanalo ako sa larong ito, nasa kamay ko ang mga maginoong pamilya at mga conglomerate sa Timog. Napabuntong hininga si Winifred. So, ang susunod mong gagawin ay i-target ang bawat top tier na pamilya sa South. It's not targeting. It's gambling, pagsingit ni Tyr. Higit pa rito, mayroon akong pamilyang York upang tulungan ako. Ang pamilya Quintes mula sa Astral Province ay maaari ding maging sanglaan ko, kasama ang West Suez Canantine Mansion, pati na rin ang ilang iba pang mga pamilya. Alin ang mga kaaway? At alin ang mga kaibigan? Hindi ito ganap na nakalagay sa bato. Honey, magiging delikado ba ang larong ito? Oo, maaaring. Maraming mamatay, diretsyong sagot ni Tyr. Kabanata 575. Ang 18 General. Jermaine Leonard. Alam na alam ni Case Jones ang pangalang iyon. Matapos ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pagsusugal, ang kanyang interes sa larangan ay napukaw, at nagawa niyang maghanap ng pagtuturo sa ilalim ng sikat na Avalokitesfera. Marami siyang natutunan sa kanyang amo. 2 taon na ang nakalilipas, ang Avalokitesfera ay brutal na nabura sa isang laro ng taya. Sa kabila ng hindi personal na pagpunta doon, alam ni Case na ang kanyang amo ay nagretiro kaagad pagkatapos ng pagkatalo at umalis sa eksena ng pagsusugal. Ang nagwagi sa kanya ay ang Diyos ng mga gambler.
Hindi inaasahan ni Case na bibisita ang sikat na God of Gambler sa kanyang kasino at makipaglaro sa kanya. Nalilito siya kung makararamdam siya ng karangalan o kilabot sa mga pangyayari. Bakit ka dumating? Tanong ni Case. Hindi agad nakasagot si Jermaine. Pumunta siya sa mga bintana at tumingin sa napakalaking Lake Tai. Case Jones. Sa loob ng mahabang panahon, nanirahan ka sa ibang bansa at nagnenegosyo at nagtatayo ng sarili mong imperyo, lahat para lang makabalik ka sa Strego City balang araw at pumalit bilang pinuno ng pamilya Jones. Pagkatapos ng lahat, pinagkaaitan ka ng pwesto. Dahil sa status mo bilang isang illegitimate son ng pamilya, tama ba ako? Kumunot ang noo ni Case. Siya ay, sa sandaling ito, labis na naguguluhan. Bilang isang kilalang tao sa ibang bansa, bakit pupunta ang God of Gambler sa Celestial Empire at isangkot ang kanyang sarili sa mga personal na bagay ni Case? Mr. Leonard, may mga bagay na hindi nasasabi, sabi ni Case. Ahaha, di na bale. Del Jones is dead, sagot ni Jermaine. Ano? Tumayo si Case mula sa kanyang kinauupuan na parang hindi makapaniwala. Paano naging posible iyon? Gayunpaman, ito ang katotohanan. Si Del ay pinatay ni Mary at ng kanyang grupo ng mga mersenaryo ilang oras lang ang nakalipas. Ginagulo mo ba ako, Mr. Leonard? Hindi ko gagawin iyon. Ngumiti si Jermaine. At saka, baka ikaw na ang susunod. Agad namang naglabas ng baril ang dalawang bodyguard na nakatayo sa likod ni Case at itinutok kay Jermaine. Akala nila ay dumating siya upang patayin ang kanilang amo. Sa isang kisap mata, inikot ni Jermaine ang kanyang katawan at marahang pinitik ang kanyang mga wrists. Dalawang gintong poker card ang bumaril mula sa kanyang mga kamay at naglinis sa mga palso ng mga bodyguard. Sa gitna ng mga sigaw ng sakit, ang kanilang mga baril ay nahulog sa sahig. Akin na ang buhay ng amo mo. Are you trying to double-cross me, Case? Madilim na sabi ni Jermaine. Tinaksak ng takot ang puso ni Case habang nagmamadaling pinigilan ang kanyang mga bodyguard na tumawag ng karagdagang reinforcement. I am a man of my word. If you want to take my life, I have no objections, deklara ni Case. Anong lalaki? Kinuha ni Jermaine ang kanyang mga poker card mula sa mga bodyguards at pinunasan ng dugo sa mga iyon gamit ang ilang malinis na papel na napkin. Relax, hindi ako naparito para patayin ka. Sa kabaligtaran, nandito ako para protektahan ka. Pero kailangan mong aipanga ko sa akin na pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, dapat mong pakinggan ang lahat ng sasabihin ko. Napatulala si Case. Ano ang sinusubukang makamit ni Jermaine? Tutal, nasa Strego City sila. Walang sino man ang may lakas ng loob na saktan siya. Hindi ko maintindihan, Mr. Leonard. Paliwanag ni Jermaine, ang pagkamatay ni Del ay inayos ng iyong pamangkin, si Juliet Jones. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang grupo ng mga mersenaryo para ihatid ka dito mismo sa iyong bangka. Ang iyong pagkamatay ay nangangahulugan na si Juliet ay malaya mula sa pagsalungat upang maging pinuno ng pamilya Jones. Pagtingin sa kanyang relo, nagpatuloy si Jermaine, kung hindi ako nagkakamali, dapat nandito na sila. Imposible. Hindi naniniwala si Case na gagawin ni Juliet ang ganoong bagay. Bukod dito, kumbinsido siya na ang mga mersenaryo ay hindi nang ahas na patayin siya sa Lake Tai. Mr. Leonard, this is Strego City of the Celestial Empire. You can't just kill people as you see fit. The mercenary wouldn't dare touch me. Plus, nasa vicinity pa tayo ng city. Ngumiti si Jermaine. Naku, walang muwang. Napakalayo na natin ngayon sa kabihasnan na kahit ang pinakamarahas na labanan ay hindi magpapa-alerto sa sinuman sa lungsod. Ano? Kumirot ang tiyan ni Case habang nagmamadaling tumakbo patungo sa mga bintana. Pagtingin sa labas, ang tanging nakita niya ay mga bundok sa abot tanaw at ang walang katapusang kahabaan ng tubig, walang mga gusali o anumang cityscape na makikita. Paano nangyari ito? Nawala ng malay si Case sa words. Sumagot si Jermaine, ang iyong mga tao ay nabili kanina. Habang kami ay narito sa pagsusugal, ang iyong mga tauhan ay nagmaneho ng barko palabas ng mga hangganan ng lungsod. Ano man ang mangyari ngayon ay hindi kasangkot sa mga awtoridad. Ang mga tao mo naman, sabihin na nating hindi rin sila lilito. Bakit? Bakit mo ako sinusubukang iligtas? Tanong ni Case. Tulad ng sinabi ko noon, ang buhay mo ay pag-aari ko ngayon. At saka, hindi ka nawawala ng anuman. Karangalan mong maging bahagi ng Regal Palace. Sandaling nawala ng katwiran si Case habang hindi makapaniwalang tumingin kay Jermaine. Galing ka sa Regal Palace.
Ang Regal Palace ay ang kilalang organisasyon sa ibang bansa. Nabalitaan na sila ni Case lalo na't may business deals din siya sa ibang bansa. Kasabay nito, ang core ng Regal Palace ay binubuo ng mga tao mula sa silangan. Bilang isang tao ng parehong pinagmulan, si Case ay nagkaroon ng ilang negosyo sa mismong organisasyon. Matagal na niyang gustong sumali sa Regal Palace, ngunit mahirap makuha ang mga pagkakataon, at sinusubukan pa rin niyang maghanap ng paraan para makapasok sa bilog. Tinong mag-aakala na siya na ngayon ang nilalapitan ng Regal Palace mismo. Jermaine Leonard is actually a part of Regal Palace. Nang bumalik sa katinoan, nagtanong si Case, Mr. Leonard, if you don't mind, pwede ko bang itanong kung ano ang posisyon mo sa Regal Palace? Chief ka ba? Ang mga pinuno ay isa sa mga matataas na posisyon na makakamit sa hierarchy ng Regal Palace. Karaniwang binibigyan sila ng responsibilidad na patakbuhin ang mga operasyon ng Regal Palace sa ibang bansa, tulad ng pangunahing person in charge para sa Regal Palace sa partikular na bansa. Ito rin ang pinakamataas na ranggo na maaaring maka-interact ni Case. Umiling si Jermaine at ngumiti. Hindi, isa ako sa 18 general ng Regal Palace. Kabanata 576. Pagdating ng bagyo. Ang 18 general ng Regal Palace. Naputol ang isipan ni Case Jones nang makaramdam siya ng goosebump sa kanyang balat. Ang reputasyon ng 18 general sa ibang bansa ay tanyag at namumukod-tangi. Para sa isang tulad ni Case, hindi niya mawari kung paano niya nagagawang makihalubilo sa isang taong napaka-prominent, napakataas sa hagdan ng lipunan. Mr. Leonard, isa ka ba talaga sa 18 General? Tanong ni Case. Ngumiti si Jermaine Leonard. Hindi na kailangang pekay ng aking pagkakakilanlan dito. Kung wala kang tiwala sa akin, tawagan mo ang iyong Panginoon, si Avalokite's Vera. Not now, though. We have urgent matters to attend to. When everything is settled, let us have a good chat. Tumingin si Jermaine sa lawa mula sa mga bintana. Case Jones, utang mo na sa akin ang buhay mo mula sa postahan natin ngayon lang. Sa maikling panahon, ililigtas na naman kita, kaya may utang ka na naman. Ito pa. Hindi masyadong maintindihan ni Case ang ibig sabihin ni Jermaine. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga pangyayari ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng masyadong malalim sa kanyang mga iniisip. Ang nakakabinging tunog ng mga motor ay bumasag sa kapayapaan at katahimikan ng gabi habang ang tatlong speedboat ay nakitang umuusbong mula sa dilim, patungo sa barko ng pasugulan ng buong bilis. Sakay ng mga bangkang ito ay 8 lalaki, lahat ay nagtataglay ng matatalas at defined na mga tampok ng mukha, at may mabibigat na arma sa kanilang mga kamay. Sa deck ng barkong pasugulan, napansin ng mga security guard ang presensya ng mga speedboat. Anong nangyayari? Nagkatinginan sila sa pagkalito. Mula nang tumulak ang barko at umalis sa lungsod, naramdaman nilang may nangyari. Kaagad, pumunta sila sa mga executive, ngunit sinabi namin na ang ruta ngayong gabi ay isang espesyal na kaayusan at upang isipin ang kanilang sariling negosyo. Pumalik sila sa kanilang mga post at wala nang iniisip pa. Gayunpaman, napagtanto nila na ang ilan sa mga executive na nakasakay ay talagang binili. Iyon ang dahilan kung bakit nila inihatid ang barko dito sa isang liblib na lugar sa lawa. Mga baril. Tawag ng isa sa mga security guard. Palibhas ay mercenaryong pinagmulan, likas nilang inilabas ang kanilang mga guns mula sa mga holster. Gayunpaman, bago pa man sila makabaril, sumalubong na sa kanila ang mga bala. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga security guard ay natagpuang nakahandusay sa kanilang sariling mga pool ng dugo sa deck. Ang mga speedboat ay mabilis na lumapit sa barko, at si Stormbringer, na sinundan ng kanyang mga tauhan, ay tumalon sa updeck. Sumugod ang iba pang security guards na may hawak na mga armas. Gayunpaman, mayroon lamang silang malamig na mga sandata. Pagkatapos ng lahat, ang mga baril ay hindi angkop sa Strego City. Natigilan sila nang makita ang kanilang mga kalaban na may dalang mga AK at assault rifles. Sino ka? Tanong ng pinuno ng security team. Bilang mga taong dating namumuhay sa mga bansang nasalanta ng digmaan at hindi matatag na mga rehiyon, medyo maayos ang paninindigan ng security team. Itinaas ni Stormbringer ang salaming pang-araw sa kanyang mukha at sinabing, kami ang Stormbringer Mercenaries. Ako si Stormbringer, at ito ang aking mga tao. Stormbringer Mercenaries. Napatulala ang mga security guard. Ang pinakamahusay na mercenaryong organisasyon sa buong mundo. Bakit sila napunta sa Celestial Empire?
Ikinaway ni Stormbringer ang kanyang kamay. Ang target natin ngayon ay si Case Jones. Magwala sa lawa kung gusto mong mabuhay. Nagkatinginan ang mga security guard sa isang dilema. Alam nila ang lakas ng Stormbringer mercenaries, at kung paanong ang laban sa kanila ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Iyon ay sinabi, mayroon silang sariling etika. Inupahan ni Case para protektahan ang kanyang kaligtasan, ang pag-abandona sa kanilang kliyente ngayon ay sumalungat sa kanilang mga halaga at prinsipyo. Ang kanilang mga karera ay epektibong natapos kung pipiliin nilang tumakas at iligtas ang kanilang sariling buhay. Ito ay isang mahirap na desisyon, pagpili sa pagitan ng buhay at karangalan. Hindi. Tanong ni Stormbringer. Kinuha niya ang isang Desert Eagle mula sa kanyang holster at pinaputok ito sa pinakamalapit na lalaki. Bumagsak ang lalaki nang tumama ang bala sa kanyang noo. Samantala, walang habas na nagpaputok ang mga tauhan ni Stormbringer sa grupo ng mga security guard. Ano ito? Natagpuan ng mga security guard ang kanilang sarili sa isang seryosong suliranin. Gaya ng ipinakita ng katotohanan, ang karangalan ay hindi gaanong mahalaga kapag ang isang tao ay inilagay sa isang buhay o kamatayang sitwasyon. Agad na tumalon sa lawa ang mga nakaligtas na security guard. Dapat kanina pa. Nagtawanan ng mga mersenaryo at pumasok sa loob ng barko. Bilang mga veterano ng kalakalan, ito ay isang madaling misyon. Wala sa kanila ang nakadama ng anumang stress. Boss, sigurado ka bang wala si Tyr Summers? Matapos makuhanan ng hangin ang presensya ni Tyr sa Strego City, medyo nabahala ang ilan sa mga miyembro ng mersenaryong grupo. Sumagot si Stormbringer, nasa manor siya ng pamilya Jones, huwag kang mag-alala. We are here for Case only. He is our objective. Kill him and leave. Nagayos na ako ng barko na maghahatid sa atin palabas ng Celestial Empire. Aalis agad tayo pagkatapos ng misyon. Naiintindihan. Pumasok ang group ng Siyam sa main hall ng kasino. Ang mga bisita, na hindi napapansin ang kaguluhan sa kubyerta, ay abala sa pagsasaya. Ngunit nang basagin ng mga bala ang mga salamin na kisame ng bulwagan, nagkaroon ng kaguluhan. Pumaba ka sa sahig. Hindi tayo nandito para sa pera. Sundin ang utos namin at maliligtas ang buhay mo. Ang mga pakikipagsapalaran sa board ay mga elite at miyembro ng mataas na lipunan. Para sa mga taong ito, ang kanilang buhay ay mahalaga sa kanila. Agad silang bumagsak sa sahig at naghahabol ng hininga. Agad na tumahimik ang bulwagan. Hawak ang desyerto na agila, naglakad si Stormbringer patungo sa gitna ng bulwagan. We are here for Case Jones only. Tell me if you know where he is. Otherwise, I am killing a person every 10 seconds until I see Case. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang Rolex na relo at sinimulan ang countdown. Kabanata 577. Si Case Jones ay pinoprotektahan ng Regal Palace. Sa sandaling ito, ang mga taong ito ay hindi makapag-react sa nangyari. Mabilis na lumipas ang 10 minuto. Itinaas ni Stormbringer ang baril sa kanyang mga kamay at tinutukan ng isang tao sa kanyang tabi. Bang! Ang nasabing tao ay nahulog sa lupa, at ang buong bulwagan ay nagulo at nataranta. Hindi gaanong nag-react si Stormbringer pagkatapos pumatay ng tao. Kalmado na parang nakatapak lang ng langgam, sa kanya ni-reset ang timer. Sa wakas, narinig ang boses ng isang croupier, nasa VIP room siya sa second floor. Bahagyang ngumiti si Stormbringer habang nakatingin sa kanyang mga mersenaryo. Agad silang umakyat sa VIP room sa second floor. Sa sandaling ito, lumabas na si Case sa kwarto. Sino ka? Sino ang nagpadala sa iyo? O ikaw na mismo ang lumabas? Bahagyang nabigla, inayos ni Stormbringer ang kanyang sunglasses at tumingin kay Case. Hindi namin ibinibigay ang pangalan ng aming employer, ito ay aming patakaran. Pagkuha ng larawan, sinulyapan ito ni Stormbringer at pagkatapos ay kay Case, kinukumpirma kung ang taong nakatayo sa harap niya ang kanyang target. Agad niyang itinaas ang kanyang gintong baril at itinutok kay Case. Bang! Isang malakas na putok ng gun ang narinig, at isang gintong bala ang sumugod kay Case. Ang Stormbringer ay may napakahusay na layunin gamit ang isang baril, maaari niyang walang kamali-mali na pumatay ng isang tao mula 20 metro ang layo. Pagdating ng bala sa harap ni Case, may ilaw na tumama dito, dahilan para bahagyang tumama ang bala sa ulo ni Case at tumama sa pader sa likuran niya. Ang liwanag na iyon ay mula sa isang golden playing card. Lumipad ng paikot-ikot ang card saglit bago bumalik sa may-ari nito na parang boomerang.
Ang nasabing may-ari ay walang iba kundi si Jermaine Leonard. Ano ito? Tanong ni Stormbringer, nakasimangot. Samantala, ang iba pang mga tao sa likod niya ay likas na nagtaas ng kanilang mga baril at tinutukan si Case. Nilalaro ang card sa kamay, dahan-daang naglakad si Jermaine papunta kay Case at tumayo sa harapan niya. Mas malaki ang katawan ni Jermaine kaysa kay Case kaya naman panay ang tago sa likod ng huli. Case, I saved your life again. After this ends, you owe me 3 times, ani Jermaine. Si Jermaine ay isang sugarol, kaya mahilig siyang gumawa ng mga bagay sa paraang pagsusugal. Unti-unti nang dumami ang utang ni Case sa kanya. Tinanggal ni Jermaine ang kanyang sunglasses, tumingin si Jermaine kay Stormbringer at sa iba pa at tumawa. Aren't you guys the Stormbringer mercenaries? Bakit kayo nandito? You're supposed to be overseas, so bakit kayo napunta sa Celestial Empire Strego City? Jermaine. Leonard. Hingal na sabi ni Stormbringer. Malinaw na makikilala ni Stormbringer si Jermaine. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa 18 general ng Regal Palace. Sa sandaling ito, ang lahat ay natakot, kahit na hindi pa nila nakikilala si Tyr Summers. Gayunpaman, ngayong nakilala na nila si Jermaine Leonard, isa sa 18 general ng Regal Palace, ang larong ito na kanilang nilalaro ay biglang naging bangungot. Ibaba mo ang iyong mga baril. Kahit malakas ang Stormbringer mercenaries, takot pa rin sila sa Regal Palace. Bago ang mga bagay-bagay ay malinaw, hindi nila basta-basta itinutok ang kanilang mga baril sa mga tao mula sa Regal Palace. Lalo na't nakatingin sila sa isa sa 18 general. Sa pagpapakita ng kanyang posisyon sa Regal Palace, kalmadong nilalaro ni Jermaine ang mga baraha sa kanyang kamay habang matahimik siyang nagsasalita, ngunit sa malakas at malakas na boses, si Case Jones ay nasa ilalim na ngayon ng proteksyon ng Regal Palace. Umalis, ngayon din. Ano? Kinilig si Stormbringer at ang iba, natarante sila. Si Case ay nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong at ang pagkuha sa kanya ay dapat na isang simpleng gawain. Mabilis nilang tatanggapin ang pera, ngunit paano sila nasa ganitong sitwasyon ngayon? Lalo na't nakolekta na nila ang pera kung kumalat ang balita na hindi natapos ng Stormbringer mercenaries ang kanilang gawain pagkatapos mangolekta ng bayad, masisira ang kanilang reputasyon at negosyo. Gayunpaman, ang kanilang target ay protektado ng isa sa 18 general ng Regal Palace. Makakapag-ipon kaya sila ng lakas ng loob na lumaban sa Regal Palace? Sa sandaling ito, nag-aalangan si Stormbringer at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Stormbringer at sinabi, Diyos ng gamblers Jermaine, hindi kami atres sa aming misyon. So, sinasabi mo bang gusto ng Stormbringer mercenaries na labanan ang Regal Palace bilang mga kaaway? Mayroon ba kayong mga kwalifikasyon para gawin iyon? Sagot ni Jermaine sabay buntong hininga. Huminga ng malalim si Stormbringer. Simula noong natalo ng Regal Palace ang Shadow Totem 2 taon na ang nakakaraan, tama ka, wala kaming mga kwalifikasyon para maging kaaway ng Regal Palace. Gayunpaman, iisa lang ang tao dito, which is ikaw. Hindi ka kumakatawan sa buong Regal Palace. At ang Stormbringer mercenaries ay isa sa mga nangungunang mercenaryong grupo sa buong mundo, kaya hindi namin kayang sirain ang aming reputasyon. Nakapikit, tumawa si Jermaine at nagtanong, so, you guys are set on fighting me? Pagkatapos ay kumuha siya ng isang stack ng mga card at pinaypayan ang mga ito. Sa ilalim ng mga ilaw sa bulwagan, ang bawat card ay kumikinang ng maliwanag. Ang set ng golden card na ito ay hindi lamang paboritong laruan ni Jermaine, kundi pati na rin ang kanyang sandata. Maaari niyang kunan ang lahat ng 54 na baraha sa set ng sunod-sunod, at ang bawat shot ay magiging mas malakas kaysa sa isang deagle. Kahit na si Jermaine ay kilala bilang ang Diyos ng pagsusugal, siya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa mga 18 general. Maging si Juan Yates, isa sa 5 hari ng Regal Palace, ay walang laban kay Jermaine. Sa makatuwid, hindi magiging mahirap para sa kanya na labanan ang lahat sa Stormbringer mercenaries. Kahit na wala siyang 100% na posibilidad na manalo, mayroon pa rin siyang potensyal. Sa sandaling ito, si Stormbringer ay nagpapanik. Dahil, pagkatapos ng lahat, siya ay nakaharap sa isang sinaunang behemoth. Sa sandaling gumawa ng isang maling galaw si Stormbringer, tatalunan ni Jermaine ang buong Stormbringer mercenaries ng walang awa. Ang puwersahang pakikipaglaban ay hindi gagana, kailangan nila ng sitwasyong panalo-manalo. Sa ganitong uri ng tagal ng panahon, si Stormbringer ay pinipigilan ang kanyang utak.
Sa huli, nakaisip siya ng ideya. Kabanata 578. Malaking pagkakamali. Jermaine, isa kang Diyos sa pagsusugal, kaya mahilig kang sumugal sa lahat ng bagay. Bakit hindi tayo sumugal? Si Jermaine, na handang umatake, ay pansamantalang itinigil ang kanyang intensyon at nagtanong, "Gamble with you?" "Oo," sabi ni Stormbringer. "Tama ka, we don't dare make Regal Palace our enemy. But we have a reputation to uphold, hope you understand." Tumawa si Jermaine. "Tell me, paano tayo mag-gamble? I am not gonna sugal with you using cards. Let us have a one-on-one fight. If I win, you give us Case Jones. Kung matalo ako, aalis kami," mungkahi ni Stormbringer. Napahawak si Jermaine sa baba at ngumiti. "Sige. Magagamit mo lahat ng armas mo." Si Jermaine ay kakaiba. May baril ang kanyang kalaban, ngunit hindi niya sinabihan si Stormbringer na lumaban nang wala ito. Ang baril ay itinuturing na isang uri ng armas. Dahil ang Stormbringer ay pinakasanay sa baril, ayaw ni Jermaine na hindi niya ito gamitin. "Sige." Sumang-ayon si Stormbringer. Ito ang gusto ni Jermaine, hindi pinilit ni Stormbringer ang desisyong ito sa kanya. "Linisin mo ang lugar bago tayo mag-away," sabi ni Jermaine. "Sige," sagot ni Stormbringer habang pinatayo niya ang kanyang mga tao sa isang sulok. Tumingin si Jermaine kay Case at sinabing, "Bibigyan kita ng 1 oras para i-clear ang bangka. At siguraduhing itinikom ng lahat ang kanilang mga bibig tungkol sa pangyayari ngayon. Kung sino man sa kanila ang maglalakas loob na magsalita tungkol sa pangyayari ngayon, malalaman ng Regal Palace at papatayin ang kanilang buong pamilya." Agad namang tumango si Case. "Oo." Pagkatapos ay tumawag siya sa telepono na humihingi ng isang bangka upang ilipat ang lahat. Wala pang 1 oras, ang mga tao mula sa dalampasigan ay nagpadala ng bangka at inilipat ang lahat. Pagkaalis ng bangka, tanging si Stormbringer, ang iba pang mga mersenaryo, sina Jermaine, at Case sa malungkot na bangkang ito sa malamig na dagat. Ang bangka na orihinal na masikip ay biglang nawala ng laman. Parehong naglakad sina Stormbringer at Jermaine patungo sa gitna ng bulwagan, bawat isa ay may hawak na mga sandata. Hawak ng una ang kanyang gintong agila sa disyerto, habang hawak naman ng huli ang kanyang mga baraha sa kanyang kamay. "Case, humanap ka ng mapagtataguan para hindi ka mahuli sa crossfire, kung hindi, walang kabuluhan ang lahat ng ito," bilin ni Jermaine habang naglalakad patungo sa Stormbringer. Habang nagtitigan ang dalawang lalaki, nag-aapoy ang kapaligiran. Patas at parisukat ang laban ngayon. "Kung kaya mo akong talunin o patayin man lang, walang gagawin ang Regal Palace sa iyo at sa Stormbringer mercenaries," deklara ni Jermaine. Iyon mismo ang gustong marinig ni Stormbringer. Napangiti siya. "Kung gayon, patawarin mo ako." Naglabas sila ng mabangis at paputok na aura. Bilang pinuno ng Stormbringer mercenaries, isang nangungunang mercenaryong grupo sa mundo, hindi dapat maliitin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Stormbringer. Kahit na para sa isa sa 18 general ng Regal Palace, hindi magiging madali ang laban na ito laban sa Stormbringer. Natakot siya sa Regal Palace sa kabuuan, hindi lang isang maliit na general. Nagpaputok ng 3 putok si Stormbringer kay Jermaine. Sa kanyang makajos na husay sa baril, pumila ang 3 bala at dumiretso sa kanilang target. Matalim ang mga mata ni Jermaine. Sa sandaling binaril ni Stormbringer ang kanyang gun, halos agad niyang inihagis ang isang card. Nagsagupaan ang mga bala at card, na lumikha ng isang malakas na spark. Lahat ng 3 bala ni Stormbringer ay napatigil sa card na ibinato ni Jermaine. Sa bilis ng liwanag ay gumalaw ang dalawa. Pinaril ni Stormbringer ang kanyang baril habang gumagalaw, habang inihagis ni Jermaine ang kanyang mga baraha habang gumagalaw. Ang bulwagan ay napuno ng malalakas na ingay, habang ang paligid ay nawasak. Kasabay nito, ang isa sa mga baraha ni Jermaine ay tumama sa isang metal na dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, naubusan ng bala si Stormbringer, habang mahigit 10 baraha naman ang ibinato ni Jermaine. Pareho silang lumalaban sa pantay na katayuan. Mabilis na ni-reload ni Stormbringer ang kanyang amo at muling sinimulan ang pagbaril kay Jermaine, habang si Jermaine ay hindi tumigil sa paghahagis ng kanyang mga baraha. Sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay napuno ng mga bala at baraha na lumilipad sa paligid. Mas matindi ang eksenang ito kaysa sa panunood ng pelikulang may special effects. Ang iba pang mga mersenaryo ay nagtatago sa ilalim ng mga mesa at sa mga sulok.
Kanina, hindi naiwasan ng isang mersenaryo ang playing card na ibinato ni Jermaine sa oras. Lumipad ang card at nabasag ang kanyang bungo. Ang lakas na ito ay sapat na upang maging manhid ang sinumang nanunood. Sa sobrang takot ay nagtago rin si Case sa ilalim ng mesa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya na posible para sa isang tao sa mundo na maghagis ng playing card hanggang sa ganito. Kahit na ang mga pelikula sa pagsusugal ay hindi ito muling likhain. Kaya, ang mga aksyon sa mga pelikula ay talagang totoo. Hindi nila nilinlang ang sinuman. Pagkalipas ng halos kalahating oras, natapos na ni Stormbringer ang lahat ng 3 stack ng kanyang amo, habang si Jermaine ay naghagis ng humigit kumulang 30 sa kanyang mga baraha. Sa sandaling ito, dumudugo ang dibdib ni Stormbringer dahil may card na tumusok sa kanyang tadyang. Gayunpaman, hindi ito malalim na sugat at paimpol niyang hinugot ang dagwang card. Kasabay nito, may linya ng dugo sa mukha ni Jermaine. Nagkamot sa mukha niya kanina ng bala at pumipintig ang sugat. Inihagis ang desyerto na agila sa kanyang mga kamay, kinuha ni Stormbringer ang 2 punyal mula sa kanyang mga holster ng hita, at tumakbo patungo sa kanyang kalaban. Agad namang nag-react si Jermaine, ibinato ang lahat maliban sa 2 sa playing cards na naiwan niya habang tumatakbo din patungo sa Stormbringer. Napakabilis ng 2. Ang isang normal na tao tulad ni Case ay hindi maintindihan kung paano sila lumaban, lalo pat makita ang kanilang mga galaw. Ang tanging nakita niya ay 2 anino na lumilipad sa paligid ng bulwagan na kasalukuyang gulong-gulo. Nakaramdam ng panginginig ang Stormbringer mercenaries habang pinapanood sina Jermaine at Stormbringer na naglalaban. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang general mula sa Regal Palace na lumaban, ito ay masyadong nakakatakot. I always thought that our combat skills are the best internationally. Akala ko ang dahilan kung bakit napakahusay ng Regal Palace internationally ay dahil marami silang tao at pera. Mayroon din silang hindi kapani-paniwalang pinuno. Gayunpaman pagkatapos makipagpulong sa isang general ngayon, napagtanto ko na ang pag-iisip ay isang malaking pagkakamali. Kabanata 579. Ang buhay mo ay hindi akin. Sa kanilang mga puso, lahat ng Stormbringer mercenaries ay nagtataka kung paanong ang attack ni Jermaine ay hindi isang pangkalahatang Regal Palace lang. Ang tanong na ito ay maaaring itulak ang kanilang pinuno sa lawak na ito, at higit pa, mayroong 17 iba pang mga general na nasa parehong antas ni Jermaine. Kasama ang 5 Kings at Tyr Summers, ang Palace Master, gaano kalakas ang grupong ito. Dahil sa pagkataranta, tumingin ang isa sa mga mersenaryo sa isa pang mersenaryo at nagtanong, kakayanin pa ba ng ating pinuno na talunin itong si Jermaine? Talagang mananalo si leader. This Jermaine guy sure is strong, pero wala siya sa level ng leader natin, sagot ng isa. Sa kabila ng sinabi niya, may pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, masama ang pakiramdam ko. Ano ang gagawin natin kung talagang natalo ang ating pinuno? Kailangan na ba nating umalis? Hindi matatalo ang pinuno, dagdag niya, itinaas ang AK sa kanyang kamay. Nakakunot ang noo, mabilis na hinawakan ng isa pang mersenaryo ang braso ng lalaki. Anong ginagawa mo? Huminga ng malalim ang guy at sinabing, hindi matatalo ang pinuno kahit anong mangyari. Ibaba mo ang baril mo. Kapag ginawa mo iyon, lahat ng tao dito ay mamamatay kasama mo, sabi ng isa pang mersenaryong pinagpapawisan sa takot. Ang paggawa ng ganito sa likod ng kalaban ay hindi kayang gawin ng kanilang grupo. Masyadong kasuklam-suklam iyon sa kanila, lalo na't kaharap nila ang isa sa mga general ng Regal Palace. Pero, kung aalisin natin sina Jermaine at Case, walang makakaalam kung ano talaga ang nangyari. Para bang nagdesisyon ang taong iyon. Itinutok niya ang kanyang gun kay Jermaine. Sa sandaling ito, huminto na ang laban. Nakatutok ang card ni Jermaine sa lalamunan ni Stormbringer. Isang light flick lang ang kailangan para maputol ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, hindi pinatay ni Jermaine si Stormbringer. Ang tanging ginawa niya ay mahinang sabihin, natalo ka. Willing to sugal means willing to lose. Inihagis ni Stormbringer ang kanyang punyal sa isang tabi. Aalis tayo ngayon din. Sige. Sabi ni Jermaine, inilagay ang kanyang mga card. Sa sandaling naiimpake niya ang lahat ng kanyang card, isang linya ng mga bala ang biglang lumipad patungo sa kanya. Mabilis na nag-react si Jermaine, iniwasan ang lahat ng bala. Agad na inipit ng iba pang mga mersenaryo ang taong nagpaputok sa lupa at inalis ang baril sa kanya. Ikaw ang ginagawa mo, sinusubukan mong mamatay.
Ang iba pang mga mersenaryo ay galit na pinapagalitan ng lalaki, at si Jermaine na handa ay sumimangot sa kanyang mukha. Samantala, may mga ugat na lumalabas sa noo ni Stormbringer. Pinulot niya ang punyal na ibinato niya sa lupa at naglakad patungo sa taong nagpaputok ng mga iyon. Tinadya mo bang patayin kaming lahat? Leader, ako lang. Trump. Bago pa man matapos ang tao, walang pag-aalinlangan na hiniwanan ni Stormbringer ang kanyang lalamunan. Hindi man lang niya binawi ang punyal, iniwan ito sa lalamunan ng guy habang lumingon siya pabalik kay Jermaine. Paumanhin, Mr. Jermaine, kasalanan ko kung hindi ko naturoan ng maayos ang mga miyembro ko. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Tunay na kasing kapangyarihan ang Regal Palace gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Ngayon umalis na. Bulyo ni Jermaine. Tapos na siyang magsalita, kinaway niya ang kanyang kamay kay Stormbringer at sa iba pa. Hindi nagdalawang isip si Stormbringer at yumoko. Kung mayroong anumang bagay na kailangan mo ng Stormbringer mercenaries, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin, Mr. Jermaine. Sabihin kay Juliet Jones na matagumpay ninyong napatay si Case Jones, para makolekta ninyo ang sweldo at makaalis sa Celestial Empire, sabi ni Jermaine. Nagulat si Stormbringer. Hindi namin maaaring manloko ng mga tao. Nakangiting sinabi ni Jermaine, mas mahalaga ba ang pride mo o buhay? You choose. I can even make sure na walang makakaalam kung ano talaga ang nangyari ngayon. The day when Juliet Jones finally learned the truth will be the day she die. Sige. Agad na tumalikod si Stormbringer para umalis, hindi na nagsalita pa. Alright, just in case. Take some photos, dagdag ni Jermaine habang naglalakad papunta kay Case. Gamit ang kanyang mga baraha, hiniwa niya ang isang maliit na hiwa sa lalamunan ni Case gamit ang kanyang card. Ang hiwa ay hindi malalim o nagbabanta sa buhay. Ngunit sa mga tagalabas, ito ay tila isang nakamamatay na sugat. Hige ka, kunwari patay ka, bilin ni Jermaine. Matalinong tao si Case. Bago pa man matapos ang pangungusap ni Jermaine ay napahiga na siya sa sahig, kunwari ay patay na. Upang makakuha ng mas makatotohanang epekto, kinagat ni Case ang kanyang labi hanggang sa dumyugo ito at dumura ng dugo sa kanyang bibig. Inilabas ang kanyang telepono, mabilis na kinuha ni Stormbringer ang ilang mga larawan ng pagkamatay ni Case. Sa huling pagyuko kay Jermaine, tumalikod siya at umalis sa bulwagan kasama ang iba pang mga mersenaryo sa hila. Umalis silang lahat sakay ng bangka. Sa sandaling ito, ang tanging natitira sa bangka ay sina Case at Jermaine. Gama ng pakiramdam ni Case. Nang dumating ang Stormbringer mercenaries kanina, siya ay lubos na natakot, to the point na ang lahat ng kanyang nararamdaman ay manhid. Minsan lang silang umalis ay naramdaman ni Case ang takot na bumabalik. Nawalan ng lakas, napahigi siya sa lupa ng walang pag-asa. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakalapit sa kamatayan. Kung hindi dahil kay Jermaine, namatay na si Case. Kahit na nanalo si Jermaine sa one-on-one fight kay Stormbringer, hindi siya tuluyang nagkalat. Marami siyang sugat na may dugo sa buong katawan. Gaya ng inaasahan sa pinuno ng Stormbringer mercenaries, isa sa mga nangungunang mercenaryong grupo sa buong mundo, ang lakas ni Stormbringer ay kakilakilabot. Gayunpaman, ito ay wala para kay Jermaine. Para sa mga taong tulad niya na sanay sa hindi mabilang na mga labanan at pinaulanan ng mga bala, walang halaga ang mga putol na ito. Sa sandaling ito, bumangon si Case at pinunasan ng pawis sa mukha, saka naglakad papunta kay Jermaine. Pagtrato kay Jermaine ng may sukdulang paggalang, sinabi niya, "Salamat, Mr. Jermaine, sa pagligtas sa akin. Simula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo." "Mr. Jermaine, okay na ba ang mga sugat mo?" "Okay lang ako." Tinanggal ni Jermaine ang isang sirang tipak sa kanyang katawan, at ginawa ang simpleng pagbabalot ng kanyang mga sugat. Pagkatapos ay naglibot siya sa bulwagan upang kunin ang lahat ng kanyang gintong baraha. Nang makitang marami sa kanyang mga baraha ang nasira, sumakit ang kanyang puso. "My precious cards are broken. This time I'll definitely make the boss get me a new set," ani Jermaine habang sinusubukang pakalmayan ang kanyang puso. He then turned towards Case and asked, "Anong sabi mo ngayon lang?" Natigilan, mabilis na sumagot si Case, "Case Jones, offer you my life, Mr. Jermaine." Hindi. Ikinaway ni Jermaine ang kanyang mga kamay. "Wala kang utang sa akin, ang iyong buhay, utang mo sa aking amo." Kabanata 580.
Pinati ni Case Jones ang guro ng palasyo. Ang boss mo. Naguguluhang tanong ni Case. Ngumiti si Jermaine at tinapik ang balikat ni Case. I'll take you to meet him. Bago natin gawin, sabihin mo sa mga tao mo na magkalat ng chismis tungkol sa pagkamatay mo. Agad namang tumango si Case. Okay. Pagkatapos maghanda ni Case, sumakay sila ni Jermaine ng speedboat pabalik sa mainland. Kasabay nito, sa isang magandang bar sa Strego City, medyo matagal nang naghihintay si Tyr doon. Sa sandaling ito, pumasok sina Jermaine at Case. Agad namang ngumiti si Jermaine nang makita si Tyr. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinawag siya, boss. Sa 18 general ng Regal Palace, si Jermaine ang itinuring na pinakamapagpakumbaba. Kaya, si Tyr ay hindi mahigpit sa kanya kumpara sa iba pa sa kanila. Tumayo si Tyr at niyakap si Jermaine. Pasensya na sa abala. It's all right. I thought of it as a vacation. Tinala ko siya dito. Sige. Tumango si Tyr saka tumingin kay Case na nakatayo sa likod ni Jermaine. Gusto mo bang uminom? Umiling si Case. Pagtingin niya kay Tyr, naramdaman niyang parang pamilyar ang binata, ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Ngumiti si Tyr at sinabing, Second Master Jones, let me introduce myself, I am Tyr Summers. So, ikaw si Tyr Summers. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Case, halatang kilala niya kung sino si Tyr, lalo pat siya ang pangalawang master ng pamilya Jones. Si Juliet at Del ay nag-uusap tungkol sa kanya. At dahil sa insidente sa Southern Business Association at Saxton Group, sino sa Strego City ang hindi nakakilala kay Tyr Summers? Na-curious si Case, anong relasyon ng binatang ito mula sa Con City sa Regal Palace? Napansin ni Tyr ang curiosity ni Case, ngumiti lang si Tyr at humigop ng tubig. He is my boss, paliwanag ni Jermaine. Ang boss mo? Tanong ni Case. Mr. Jermaine, ikaw din ba mula sa Celestial Empire? Kuya mo ba si Tyr? Pumalik ka ba sa ibang bansa para tulungan ang kapatid mo? Tumawa si Jermaine. Mr. Jones, tingnan mo ang edad ko. Parang mas matanda sa akin ang amo ko. Ito. Hindi nakaimik si Case. Si Jermaine ay higit sa 30 taong gulang, habang si Tyr ay mukhang lampas lamang sa 20. Kahit anong tingin mo, imposibleng maging kuya ni Jermaine si Tyr. Hindi mo na kailangan manghula. Case Jones, I am Regal Palace's Palace Master. That is why Jermaine call me boss, sabi ni Tyr. Ano? Laking gulat at hindi nakaimik si Case. Parang may itinanam na bomba sa ulo niya at sumabog. Medyo natigilan si Case. Nabalik lang ang katinoan niya nang tapikin siya ni Jermaine sa balikat at sinabing, maupo ka. Taka lang nag-react si Case. Habang nakaupo siya sa harap ni Tyr, iba na talaga ang ugali niya kumpara kanina. Hindi ko akalain na ang Palace Master ng Regal Palace ay napakabata. At sinong mag-aakalang pupunta ka sa Strego City? Huwag kang masyadong emosyonal, sabi ni Tyr. Case Jones, patay na ang kapatid mong si Del Jones, at si Kendall Jones isa pa, ang mga mamamatay tao na nasa barko mo ay kinuha ni Juliet Jones. Maiintindihan mo naman siguro ang sitwasyon kahit na hindi ako nagpapaliwanag, di ba? Ngumiti ng mapait si Case. Mabangis na tao ang nanay ni Juliet, nawala ako sa kanya a few years back. Hindi ko akalain na magiging mas mabangis pa ang anak niya. Habang nakayuko siya sa Tyr, magalang na sinabi ni Case, nasa iyo ang buhay ko, Palace Master. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko. Next, I will help you become the head of the Jones family. Ang kondisyon lang ay simula sa araw na iyon, magiging bahagi na ng Regal Palace ang pamilya Jones, sabi ni Tyr. Deal. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Case. Ito ay hindi lamang dahil utang niya ang kanyang buhay kay Tyr, ngunit dahil siya ay isang matalinong tao na may utak. Bago ito, nagbukas na siya ng mga negosyo sa ibang bansa sa pag-asang makasali sa Regal Palace. Ngunit, dahil wala siyang sapat na koneksyon at hindi maganda ang takbo ng mga negosyo, hindi man lang siya naging kwalipikado sa mga kinakailangan ng Regal Palace. Gayunpaman, ngayong personal na siyang inimbitahan ng Palace Master, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kay Case. Ang deal na ito ay walang pagkalugi para sa kanya, at tutulungan siya ni Tyr na maging pinuno ng pamilyang Jones. Kaya, tiyak na hindi tatanggihan ng sinumang matalinong tao ang alok ni Tyr. Lalo na't walang choice si Case para magsimula. Tumayo si Case sa kinauupuan niya at nagbow kay Tyr. Pinabati ni Case Jones ang Palace Master. Don't care about these formalities, Tyr waved his hands.
Umupo ka at uminom kasama ako. Oo. Pagkaupo ni Case, sabi ni Tyr, Case, bihira ang babaeng tulad ni Juliet. She has such good planning abilities, ginawa pa niya akong chess piece niya. Sagot ni Case, gayunpaman, minamaliit ni Juliet ang iyong kapangyarihan, kaya tiyak na matatalo siya sa larong ito ng chess. Si Juliet ay napakatalino at mabangis mula pa noong siya ay bata. Lalo na sa mga nakaraang taon kung saan lumaki siya kasama ang isang grupo ng mga gangster sa Strego City at lumikha pa ng isang gang. Nagawa niyang kontrolin ang lahat ng mga kilalang anak ng pamilya, siya may malaking ambisyon. So, ano sa tingin mo ang gagawin niya kung nagtagumpay ang plano niya? Pagkatapos patayin si Kendall, kung nagawa niyang patayin ka ng Stormbringer mercenaries, ano ang susunod niyang gagawin? Tanong ni Tyr. Sagot ni Case, target ka sana niya, Palace Master. Ngumiti si Tyr at tumango. Tama ang sinabi mo. Gayunpaman, nalilito ako tungkol sa isang bagay. Alam ni Juliet ang tunay kong potensyal, kaya hindi niya ipinadala ang kanyang barkada upang labanan ako. Kung gagawin niya iyon, magagalit siya sa akin sa halip. Kung tama ang hula ko, tiyak na mayroon siyang isang bagay, isang trump card, tama. Trump card. Inilagay ni Case ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba at nag-isip sandali. Nang may naisip, lumiit ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Hindi pwedeng ano? Tanong ni Tyr. Palace Master, pinatay mo ang aking kapatid na si Del, at siya ang pinuno ng pamilya Jones. Kapag ang pamilya Jones ay napinsala, at lalo na kung ang buong pamilya ay sunod-sunod na namamatay, si Juliet ay ilalagay ito sa iyo. Kabilang si Kendall, isa sa publiko ni Juliet ang mga pagkamatay at sasabihin mong pinatay mo kaming tatlo. Pagkatapos, tanong ni Tyr. Kung gayon, tiyak nakikilos ang aming tagapagtanggol ng pamilya mula sa Golden Temple. Iyon ang huling layunin ni Juliet. Ginawa niya ang lahat ng ito upang kunin ang aming tagapagtanggol ng pamilya mula sa Golden Temple na kumilos upang talunin ka, sagot ni Case.